Huwag mong palalabasin ang bahay si Maita. Sir, akala ko hindi nyo na pinapayagan lumabas si Maita. Basta makinig ka lang sa akin. Kahit anong mangyari, hindi siya makakaalis ng bahay na to. Ano ba to, Donald? Ikukulong mo ulit ako dito? Since wala kang tiwala sa akin. Eh di kayong dalawa na lang ang bumili ng napkin ko. Eh, ba't ka naman naglalasing masyado? Hindi mo ako masisisi kung napagbalingan ko ang alak para makalimutan ko lang ang lahat. Hindi naman alak ang solusyon eh. Pag nawala yung pagkalasing mo, balik ka na naman sa realidad. Balik na naman yung problema mo. I'll get it, mga ka na. Hello, Mark? Hello? She may be the mirror of my dreams, the smile reflected in the stream. Hindi ko naman tinatawagan si Mark. Aminin mo sa akin, Maita. Hindi na tawagan mo si Mark. Sorry. Kuyaan niya, mama. Kaya tayo sa puso. Ako po ang mapapangasawa namin si Maita. Ano? Nababaliw ka na ba? Wala nang anak ko. Patay na ang anak ko. Buhay ka nga. Buhay nga ang anak ko. Maita, anak, patawarin mo ako. Patawarin mo ako. Ang laki ng kasalanan ko sa'yo, anak. Ang laki ng kasalanan ko sa'yo. Patawarin mo ako. Mapapatawan mo ba ako, anak? Tayo mo kayo. Alam mo, nung wala ka, saka ako naisip, saka ko naramdaman kung gaano ko kasamang ina. Mga pananakit ko sa'yo, mga pagkukulang ko sa'yo. Anak, patawarin mo ako. Mapapatawad mo ba ako, anak? Hindi mo na kailangan lumuhod sa akin. Ano pa ang nagawa ninyo sa akin noon? Pinapatawad ko kayo, Inay. Buong puso ko kayong pinapatawad, Inay. At kahit sa kabilang buhay pa, Inay, mahalin ko kayo. Diyos ko. Excuse me, sir. Ito na po yung drinks niya. Tapos yung orders niya, i-follow up ko na lang siya. By the way, I'm Dante. Need anything, tawag niyo na lang po ang server. Okay, salamat, Dante. Dre, follow up lang sa table number 1, ha? Mamaya. Dante. Parang porsunado ka ng dalawang balik niya customer natin. Hindi naman siguro. Ano ka ba? Kung titigan ka, halos sobrang ka na. Pare, marami sa mga kasama natin pumapatol sa bading. Kaya kung ako sa'yo, samantalahin mo na. Pare, kaya ko pa naman magbanat ng bato eh. Hindi ko kailangan ng mga bading para sa pera. Sabi na lang yan. Kapag nabigyan ka na ng pera, magagawa mo na ulit yan. Yan. Pasibahin mo ako. Basta pag-isipan mo. Anak, paano mo ba talaga nalaman na nandito kami
tiyaan niya mo. Si Milo ho ang nagsabi kay Donald. Kasi may kinaibigan siya na nakatira malapit sa bahay ninyo. Tapos yun yung nagsabi sa kanya na na-ospital nga si Tia Anya. Mabuti naman ho at hindi malala ang lagay ng Tia Anya. Oo, sabi nga ng doktor, hintayin lang daw natin siya magkamalay. Pwede na siyang lumabas. Alam niyo ho, saya-saya ko na magkakasama na ulit tayo nila Tia Anya. Ano ba talaga ang nangyari sa'yo? Anak, ba't ngayon ka lang lumitaw? Ako po ang nagligtas sa kanya. Natagpuan po siya sa isang isla sa Mindoro. Hindi niya ho maalala ang lahat ng nangyari kaya nahirapan ho kami i-trace ang pamilya niya. Nasunog ho yung mukha niya dala ng pagsabog ng eroplano. Kaya minadali ko makapunta siya ng Amerika para magpa-opera. Nung naibalik na ho yung mukha niya, tsaka lang ho bumalik yung alaala niya. Donald, Maraming salamat. Napakabait mo. Mabuti na lang ikaw ang kumupkup sa anak ko. Wala pong anuman. Aling Paro. Siguro, total nabanggit mo na magpapakasal na kayo ng anak ko. Dapat nanay